Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatyas. Maki-update naman tayo sa isa pang interesting game sa bakbakan nila Super Grandmaster Hansmoke Niemann, ang Mala Engine Moves versus Super Grandmaster Anish Giri, ang isa sa mga matatag, makunat. Sabi nga nila, Drawish King. Nako. Dito sa laban na ito ay nagkaroon po ng hinalang matatabla pero hindi pala. Pisak pala yun ang masakit. Maling akala. Sa end part ay papakita ko uli sa inyo ang standing. Ang ginawa ni Nima nag C4, English opening ang gusto pero nag C6. Paslab defense naman ang gusto ni Giri. Knight F3, D5 at ganito po ang pinasok na klase ng English. Kung tawagin ay English Caro-Can variation system. At nag E5, kumapture sa D5, Knight takes D5, D4, Knight B4, kakaiba opening nila. Queen D1, kinapture ang D4, E takes D4 at diyan kagad nagkaroon ng bagong sangag sa posisyon na ito. Dahil sa mga nagdaang laban, Knight ang pinangka-capture dyan na palagian. Pero ngayon pa lang, kay Niemann, kumapture ng pawn, Bishop D6, A3 paalis muna, nag-Knight D5, capture, Bishop D3, castle. Kung mapapansin nyo po, very symmetrical ang position. Panablahan lang, di ba? Symmetrical, parehong-pareho eh. Nag-H6, Queen B3. Ayun na, nanguna na ng atake sa D5. Knight F6, dinipensahan pero halos magkamukha lang. Knight E5, para mapalakas ang knight na yan, mag-F4 mamaya yan, pero hindi na pinagtagal ni Giri, kinapture kagad ang knight. Takes, at nag-Knight D7. Ayun, para may atake sa E5, nag-F4 dinipensahan. Dito mga kamatyas, baka mapatanong kayo, Coach, ba't hindi kinapture ang libreng pawn sa D5? At the same time, depensado pa ang pawn sa E5. Tutuluyan pa rin kasi yan ng Knight takes E5. Pag kinapture yan, may bawi pa rin sa Bishop D3. Pero dito, talagang napakadikit na sa resulta ng tabla dahil opposite colored bishop at very symmetrical ang pawn structure. Pantay lang sa mga files. Di ba? Symmetrical, tabla-tabla lang. Pero, nag-F4 dito, Knight C5, good move, syempre, para makuha ang bishop. Ayan. Okay? Opposite colored bishop, medyo slightly better ng konti si Niemann kasi isolated yung pawn sa D5 ni Giri eh. Queen B6 check, Rook F2 ang pinangharang. Kasi pag bishop, kakapturin yung pawn sa B2. Nag-Rook E8, Bishop E3, Bishop F5. Another good move. Ang ganda. Sinabayan ng exchange, nakipagsabayan naman si Niemann. Talagang opposite colored bishop. Ano na hinala nyo? Tabla na ba? Pero tingnan mabuti. Bishop C2, Bishop E4, H3, check, King H2 at nag-G6 para kontrolado yung paparating na F5. Ayan, malakas kasi pag naka-F5 ang puti dyan eh. At nag-King G3, B6, King H4. Ayan, naghahanap ng masusuotan si Niemann kung papaano makakapasok. Rook AC8 battery, Bishop C3. Ayan, pansamantala muna, pinutol muna ang powerful battery. Rook C4 at nag-G4, mag-F5 na, King F8, Bishop D4. Ayan, kasi dito mga kamatyas, hindi pwedeng mag-F5. Kasi kakapturin lang yan, capture, diretso ng capture with check pa. Kaya ginawa dito ni Niemann, nag-Bishop D4 para solid talagang makaka-F5 siya. Pero nag-Rook H1, tingnan natin kung ano naman ang istorbong nakikita dito ni Giri. At nag-Bishop C3. Ayan, teka muna. Ano naman ang laman? Ba't hindi naman tinuluyan itong F5? Ano meron? Mag-G5 check kasi. Kapag dumiretso doon, abay, matyas. Atras yan dyan, obligado. Check naman yan dyan. Magkiking H2, magro-Rook CC1. Delikado pa ngayon ng puti dyan. Napaka-aktibo ng bishop at mga tore sa baba. Delikado puti. Kaya, hindi pa rin makatulak ng F5. Nag-Bishop C3 muna, King E7, King G3. Ayun. Naisip siguro ni Niemann, nako, hindi na effective ang plano ko ng F5. Balik na lang ako. Pero bad move. Dapat daw tira, Rook D4, magbawas ng pyesa na nakapasok sa teritoryo. Tatlo kasi yan eh. Ito teritoryo ng puti. Mangyari 1, 2, 3. Nasa loob. Dapat bawasan mga kamatyas. Yan ang tama. Bawasan talaga.
para maiwasan ang matinding komplikasyon na nag-aabang na paparating. O pero, nag-King G3, Rook G1 check, mali din daw, dapat daw tira King E6. Ayun. Paislog-islog lang na pakonti-konti lang. No? Pero chumek, King H1, King H2, sorry, Rook H1 check, King G3, King E6, King H4, ayun. Bumalik doon. Bad move na naman si Niemann. Sabi nila, hindi gumagana engine ah. Ang tira daw dapat ay Rook H2. Ayun, para mapaalis ang istorbong Tory dyan sa baba. Pag chumek dyan, then King F2. Pag nag-Rook C1, Bishop D4. Ayan. Pero bas gusto ko pa rin ang position dito ni Giri dahil nakapasok talaga ang mga pyesa. King H4, Rook C8. Ayan, naghahanap naman dito si Giri ng panibago na namang plano. Rook H2, Rook F1, Rook HF2, Rook H1, Rook H2, Rook F1. Okay? At nag-iba si Giri. Kasi kung babalik sa H1, isang Rook H2 na lang, tabla yan. Threefold repetition. O pabor na yan kay Niemann, pero umayaw si Giri. Teka muna. Play on muna, play on. Sige lang. Nag-Bishop D4, Rook H8. Ayan na. Nako, mukhang bibitaw. Bibitaw ng G5. Check sacrifice, sabay may mga capture mamaya. Maaring ganon, no? Rook H2, nag-Rook HC8, bumalik. At nag-Rook HF2. Rook H1, Bishop C3, Rook G1, Rook H2, Rook C4, Rook HF2, Bishop B1, Bishop D4, kasi nagbabadya yan ang kakaiba dyan. Rook E1, B3, para mapaalis ang tore. Nag-Rook CC1. Tingnan nyo naman, oh, tatlong mga opisyales ni Giri nakapasok. Bishop B2, Rook D1. Ayan na, hina mo na. Bishop D4, bad move. Dapat daw po tuluyan ng capturing yan. Tapos A4. Okay? Slightly better pa rin ng black, pero yan ang dapat gawin. Kaso nag-Bishop D4, Rook, Bishop E4, B4, Rook F1. Aba, cute ah. Tapatan ng mga tore, oh. Bishop E3, Rook takes, Rook D3, F5 check. Ayun, bumalagbag na si Niemann. Ano kaya laman? May capture din sa may capture din sa H6. Takes. Kaso, bitay. Yung pawn sa A3, daming pawn ni Giri ah. Rook C1, Bishop G2, ayun na naman. Naku po, grabe, nagkapitas-pitas. Bishop F4, check, bagsak ang mga pawns ni Niemann. King G5, F takes G4, Rook C6 check, King D7, check. Ayun, bad move na naman. Dapat daw B5. Wala, umuulan ng bad move si Niemann, mga kamatsas. Hindi masasabing mala engine move siya rito. Check, King C8, Rook C6 checking B7, B5, D4. Ayun. Target ang tore. Rook D6, King C8. Ano meron pag kinapture to? Nag-King F6 muna. Pero teka muna. Bakit hindi kinapture ang pawn sa D4? Magbi-Bishop F3. Okay, panlaban dito ni Giri, yung tulak ng G3, G2. Matyaga si Giri maglaro no? King F6, kinuntirya muna ni Niemann ang pawn sa F7. At dinipensahan. Ayun na, bad move din si Giri. Hindi na daw kailangan depensahan. Rook C3 ang tamang tira. Ay pagkalalim. Pag kinapture yan, Bishop F1, target yon. Malalim, mahirap makita. Mahirap makita yan. Rook H7, King E7. Good move. F5 check. King E8. Ayun, okay na sana evaluation bar eh. Ang tira daw King F6 para balikan yan. Oo nga no, pag nag-Bishop E4 sabay E6, ay grabe sabay E7. Baliktad pang bigla, mababaliktad pa. Isang angat lang ng King na miss, nag-King E8. Bishop F1, good move, patay. Rook takes D4, check. Natempuhan pa, sayang yung chance na yun. Rook D2, Rook H1, E6. Rook F1, threat sa Bishop. Rook D4, dinipensahan. Bad move na naman. Naku, ilan na bad move ni Niemann dito. Dami na. Dapat daw tira Rook B2. Counter. Pag nag-Bishop A4, sabay iwas Bishop D6. Okay, konti lang lamang ng black ko. Pero nag-Rook D4, Rook E1, threat sa pawn, E7, pero hindi makatulak-tulak.
Kasi laging nandyan ang bishop. Nag-rook e4. Ayan na. Hinamon na ng rook to rook. Rook d5. Ayan. Dito mga kamatyas, kung mapapansin nyo, bakit hindi chumek doon? O angat, di ba? Bakit? Baka mapaisip kayo, promote. Capture, capture. Meron kasing rook takes f4. 4 pawns down si Niemann. May ganyan pa rin eh. Kaya nag-rook d5 kumounter dyan at nag-bishop d7. Kailangan ma-maintain yung bishop kasi laging pang-protect yan sa pa-promote na pawn eh. Rook d1. Mahaba pa oras ni Niemann, no? Samantalang 1 minute na lang naglalaro, mahigit si Giri. Bishop c6. Rook d6. Ayun, bad move. Dapat daw rook c1. King b7, rook f1. Napakarami kasing pawns ni Giri. Mangyari eh. Rook d6, king b7, rook f6, b5. Daming pawns. Grabe, nangingitim. Binigay ang pawn sa f5, b4. Nako. Rook f7, king b6, iwas. Siyempre, mag-e8 yan. Okay? Bishop b8, target ang pawn. a6 lang. Bishop c7, checking b5, rook f5, checking c4. Bishop d6, bishop b5. Check, king d4. At nag-rook g5, b3. Grabe yung e7, no? Nagpa-picture na lang, mga kamatyas. Di makatulak-tulak. Grabe yung kombinasyon ng bishop at tore. Bishop a3 para hindi makatulak. King d3. Napakatyaga ni Giri. Pupunta dyan sa c2. Rook c5 para di makatawid. g3. Ito naman ang isang problema. Rook g5, rook e3. Depensa. Good move. Bishop c1, rook f3. King g8. Wala nang magawa talaga. Walang maitira na, no? Okay. At nag-bishop e8. Bishop e8 para maiwasan yung rook takes bishop kasi magpo-promote eh, di ba? Bishop a3, king c2, rook c5 check, king b1 lilipat dyan sa a2. Rook c8, ayan, g2, bishop c5, protection sa pa-promote, pero dito huling bitaw ni Giri, mga kamatyas. Sige po, pakiguess nyo. At naparesign ang mala engine moves na si Niemann. Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Rook c3, pin lang, resign si Niemann. Bakit po? Kasi kakapture na ang bishop, mag-g1 queen, may check pa doon sa king with tempo. Wala na eh. Pag kumapture dyan, nakipagsabayan, kakapturein lang yan, magpo-promote na with check pa. Nataod yung king, nasa G-file pa ni Niemann. Okay, wala na. Bumi ang engine, sabi nila. Okay, ito po ulit ang standing para makita natin. Pang ilan ba si Giri? Si Giri ay pang 10 with 6.5 points. Ayan. Sa na-upload po nating laro ni Nakamura at Caruana, ha? Nasa YouTube lang. O, pwede nyo pong panoorin. Kaka-upload lang nun. Pang ilan uli si Hansmoke Niemann na palagian pong kino-cover ito ng ibang mga content creators. Paborito si Niemann, ano? O, ayan, pang number 31. Ang layo na. O, charge us experience si Niemann. Marami pa naman siyang pag-aaralan para talagang totally masustain niya ang bigat ng ganitong klaseng tournament. Ayan, sikat kasi si Niemann eh, kaya karamihan ng mga content creators ay ito lagi ang pinapasadahan kahit ang layo-layo na ng standing. Ayan. O, pero sa akin po kasi ang priority ko talaga hanggat maaari kung sino yung mga nasa top, yun ang dapat pasadahan para maihatid sa inyo ang sino ba ang leading na sa torneyong ito. Ayun. Kaya ang leading na dito ay si Esipenko, Nakamura, Guradi Vidit with 7.5 points. So lahat yan, no? Si Esipenko na lang di ko pa nako-cover yung game. Okay, maraming salamat po mga kamatyas sa inyong matyagang panonood. Sana po natuto kayo na update at waiting tayo sa last round fight na mangyayari dito sa kung sino ba ang papasok sa top 2. Napapasok naman sa candidates for World Chess Championship at kung sino mananalo doon, siya ang haharap kay World Champion Ding Liren ng China. Pero malaking issue bakit hanggang ngayon hindi pa rin naglalaro si World Champion Ding Liren. Ano na po ang meron? Sabi nila, nagkaroon daw ng anxiety kung ano-ano raw ang inisip, na-depressed daw. Yan ang aking mga nakalap na impormasyon ayon sa mga nag-post na balita.
kaya hindi makapaglaro-laro si Ding Liren. Mayroon daw pong dinaramdam na sakit, psychological. So tingnan natin, sana gumaling na si Ding Liren, ano? At para talagang makabalik na uli siya ng laro. O yan ang abangan natin mga kamatsas. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.